Hi everyone, my name is Almeri Palanggalan from Group 11, which is ang Lesson 11. So, ang topic natin sa Lesson 11 is ang Art in Asia. Ang Art in Asia daw is, dito natin malalaman yung mga unang panahon at yung mga pagtitrade nila. And first is, dito yung mga Asian civilization fostered cultural and belief system sharing through trade. Yung mga dating civilization daw sa Asia is nag-show ng cultural and beliefs sa atin sa pamamagitan ng pagtitrade. Like, sa madaling salita, noong unang panahon sa Asia is hindi lang product ang pinagtitrade nila. Kasama din dito yung iba't ibang culture or yung ating cultural na at belief dahil sa pagtitrade. Nagkakaroon ng pagkakataon ng iba't ibang countries na matuto at ma-influence ang isa't isa. Like for halimbawa dito is based sa research ko, ang Silk Road. Ito ay isang network ng mga ruta ng trade na nag-ugnay ang East and West. Ang dito daw is hindi lang seda ang kanilang dala. Nagdala rin sila ng mga idea tungkol sa religion tulad ng Buddhism, philosophy at mga ways ng arts. And second is China, a foundational civilization heavily influenced Japanese art initially. Which is daw sa China bilang isang pangunahing civilization, ito yung may malaking naging influence sa arts ng Japan sa simula pa lang. It is ang China daw or ang China ay isa sa mga pinaka matandang civilization sa Asia. Kaya natural ang cultural at arts nito ay kumalat sa iba't ibang country. Ang Japan na mas malapit sa China ay unang na-influensyahan ng arts dahil sa China. And also, yung halimbawa nito is yung pagsulat ng calligraphy, yun yung unang na-influence ng China sa Japan. Kaya, makikita natin na parang same lang din sila ng sulat dahil din sa pinakita ng China sa Japan yung kanilang cultural and belief. Ang third naman is Japanese art later fused Eastern and Western influences. Ang art daw ng Japan ay pinagsama ang mga influence ng East and West. Parang in the near future or nung time na yun, near future daw is like nag-open ang Japan sa mga bansa sa East. Dahil dito, ang art ng Japan ay hindi lang sa mga Chinese, like sa kwan din daw po yung sa
mga elements mula sa Europe and Amerika. Like halimbawa, nito yung ukiyo-e, mga wood block print, which is ito yung isang traditional na type ng art sa Japan, like noong 19th siglo. Na-impluwensyahan ito ng art ng Europe tulad ng paggamit ng perspective at mga kulay. And also dito sa may art in Asia na the last one is Philippine art evolved through various historical periods serving diverse purposes. Ang art sa Philippines daw is nagbago sa iba't ibang panahon dahil sa periods na nagsisilbi sa iba't ibang dahil sa iba't ibang layunin natin. Ang art sa Philippines ay iba-iba dahil sa iba't ibang panahon sa kasaysayan nito. Bago dumating ang mga Espanyol, mayroon ng sariling arts ang mga Pilipino. Dati daw is sa colonialism, which is na-impluwensyahan din ng arts ng Pilipinas ang Spanish at Espanya at Amerika. Then after nun, nagpatuloy ang pag-broad or paglawak ng art sa Pilipinas at nagsilbi sa iba't ibang layunin tulad ng pagpapakita ng culture, inahayaan yung mga or pinahinto yung mga ng aapi, tapos nagtataguyod din ng mga hadikahin. Halimbawa is yung mga bulol ng mga Ifugao. Ito ay mga structure ng mga ninuno na ginagamit sa mga ritual bago dumating ang mga Espanyol. Ang mga bulol ay simbolo ng kayamanan at protection, ngunit pagdating ng Kristyanismo, nagkulang or nabawasan yung pinaka-importante ng mga bulol sa ilang community. And proceed na tayo sa Chinese art. And ang Chinese art, ito yung mga China has a long history of cultural and artistic development predating its modern economic boom. Like, ibig sabihin nito is hindi lang ngayon na mayaman ng China sa economic and napakayaman na nila sa arts and culture or cultural. Halimbawa sa yung sabi ko nga yung calligraphy o pag write nila sa magagandang letter ay parte na ng culture nila kahit yung dati pa. Second naman dito is yung early works includes intricate bronze vessels from the 2nd millennium BCE. Ito ay nagsushow na naman ito ng matagal na silang magaling sa paggawa ng mga things
na yung bronze, ganun. Ang mga ginagamit nila noon sa mga ritual at ceremony. Like, halimbawa, yung mga malalaking sisidlan na may intricate designs na natagpuan sa mga sinaunang libingan. The third one is parallel to Greece's or yung the Zhou dynasty, parallel to Greece's golden age. So art flourish, producing metalwork and jade pieces. Dito naman is ito yung mga panahon kung kailan maraming magagandang things na nagawa nila. Ang jade ay mahalagang stone sa culture nila at ginagamit sa paggawa ng mga gold at iba pang bagay. Ang halimbawa nito is yung jade bracelets at necklaces na ginagamit bilang symbol ng status and protection. And the fourth is itong Confucianism heavily influenced art depicting everyday life and social interaction. And Confucianism or Confucianism